Get ready for groundbreaking series that transcends the ordinary. Introducing PBC Business Insights, where every episode is a journey into the heart of business collaboration, knowledge sharing, and community engagement. Friends, I'm your host. My name is June, and I am inviting you to join us on PBC Business Insights. Engage with us in dynamic conversations, gain insights from industry leaders, and become a part of the thriving Abu Dhabi business community. Let's connect, collaborate, and build a stronger future only here on PBC Business Insights. All right, good evening everyone. Welcome to PBC Business Insights, where we delve into the minds of visionary entrepreneurs. Tonight we are very lucky because we have a very special guest who embodies that spirit of innovation and entrepreneurship. So for tonight's episode, Trailblazing in Entrepreneurship Beyond Boundaries, feature Mr. Mani, who can be considered as the driving force behind unified products and services. So get ready for this to be inspired as we uncover his journey and his secrets for his groundbreaking success. All right, so ladies and gentlemen, join me in welcoming our guest for tonight, Mr. Mani Pascual. Hello, sir. Good evening and welcome to the show. Good evening. Thank you for having me here in PBC Insights. Thank you so much, sir. It's our pleasure actually for you to have with us. All right, so to start off, can you please, because you're very known to the community, Mr. Mani, and before this, empire and before you become an icon to the community, I just want to know, who is Mani Pascual back then? Again, thank you sa PBC for inviting me here sa kanilang wonderful, what you call this? Platform po natin. Platform na ginagamit nyo para maka-reach out sa mas maraming negosyante dyan at mga gusto pang maging negosyante. Anyway, ako nga pala si Mani Pascual. Actually, before ako naging Mani Pascual ng business industry, isa lang din akong ordinaryong, what you call this, tao na, nangangarap lang din. Actually, nagsimula ang inspiration ko nung moment na, hindi ko masasabing malungkot o masaya kasi nasa middle yun. Kasi I'm accountant by profession, pero nung time na magsisimula ako sa career ko being an accountant, namatay yung daddy ko. Actually, doon nag-start yung driving force sa akin na para mag-change ng career. Okay. Actually, I hate sales, but the situation changed my decision. It's because of that. Yeah, namatay kasi yung dad ko. And from that moment, kailangan kong kumita na malaki kasi we are 8 in the family. Then ako yung panganay. So ikaw yung inaasahan ng lahat, sir? Yeah, yung mami ko kasi sobrang love ko talaga yung parents ko actually. Na yun yung nag-trigger din sa akin na kahit nakulang kami sa pera, makatapos ako. Kasi gusto ko, hindi mo naibigay sa akin ng parents ko yung magandang buhay. Ako yung magbibigay ng magandang buhay sa kanila. So, itong pinag-usapan natin that you started your career as an accountant, ilang taon po yun? Actually, siyempre, high school. 4 years yung college course ko. Pag-graduate ko. Diretso na. Oo, actually, nagsisimula pa lang ako bumuo ng career ko noon. Tapos, namatay yung dad ko. Nakahati ako noon, pero wala akong choice. Ang tao pala, normally, pagka nandun ka na sa edge, doon ka napapaisip ngayon, tutuloy mo ba yung gustong-gusto mong gawin o yung pangangailangan ng pamilya mo. Ayun. So, nandun ako doon sa pangangailangan ng pamilya ko, kaya na-push akong maging ganyan. Okay. So, sinasabi nyo, sir, na one of the inspirations nyo po natin is yung pagkawala ng dad natin. But apart from that po, ano po yung naging inspiration po natin or motivation para mag-transform po kayo from ordinary job, which is the 8 to 5 job, to entrepreneurship? Yun nga, gaya ng sinabi ko, kasi nga, pag may need ka pala, siyempre tayo, nung college tayo, pipiliin natin yung love na love mong gawin. Kaya lang minsan, yung love na love mo palang gawin, hindi pala yun ang kayang magbigay ng pangangailangan ng pamilya mo. So, dahil nandun ako sa edge na mamimili nga ako between the thing I love and dun sa need ng family ko, I'd rather choose yung pangangailangan ng pamilya. And that, yung moment na nag-switch sa akin to become a business. So, it didn't occur talaga at first sa'yo na mag-switch into entrepreneurship? No. As in,
siyempre sobrang love ko yung career ko being an accountant. Sobrang Opo. passionate ako doon. Mm-mm. Tapos yun nga, suddenly, kala ko yun na yung magbibigay sa akin ng magandang buhay. But that moment, mas kailangan ko ng mas malaking income. Okay. Pero balikan po natin yung nakaraan po natin, Sir Manny, no? Because sinasabi po natin na it was never a choice at first Yeah, na never. mag-shift kayo into entrepreneurship. Pero ano po ba yung upbringing natin? Just to understand po kung saan po talaga nag-ugat, kung paano tayo nakabuo ng isang empire na kung tawagin, no? Sinasabi niyo po na hindi po ito naging plano, pero ano po ba yung upbringing natin at yung family values no po na masasabi nating nakapa-influence sa inyo para tahakin yung tinatawag nating entrepreneurial ventures? Actually, bata pa kasi ako, mahilig akong gumawa ng pera. So yun. Kasi wala nga akong pera, laging walang pera. Alam mo naman, 8 kami magkakapatid. Oo. Laging walang pera, walang pang mamasahe pa sa school. So, ako gumagawa ako ng pera. So, Kung ano. Basta kung meron parang akong kikita para magkapera ako. Kasi kailangan ko matususan yung pag-aaral ko. So, ginagawa ko yun. Bata pa ako. Ganun na yung karakter So ko. you're financially driven back then na talaga. Oo, kasi kailangan walang magbibigay eh. Pag walang magbibigay sa'yo, kailangan mo gagawa ka talaga ng paraan. Oo. Diba? Naku, yun palang naging dahilan. Pero Sir Manny, para lang po sa mga viewers natin, and I'm very sure ito po yung inaabangan po ng lahat. Ano po ba sa palagay ninyo ang masasabi nating pivotal moments niyo po na magsimula na talaga at itayo ang Unified Products and Services? Or ito po ba ay isa sa pinakaunang kumpanya na tinayo niyo po? Or kung hindi, ano po ba or paano nagsimula po ang Unified Products and Services po? Actually, nabuong lahat kasi nga, yung moment na namatay yung dad ko, nasali ako sa isang network industry. And Okay. again, hindi ako salesperson. Ngayon na lang ako naging madaldal. Pero yung network marketing talaga ang nag-mold sa akin na maging ganito. Kumbaga, yun yung naging pivot na from that time na na-realize ko na kahit palang ordinaryong tao ka, pwede ka palang mangarap ng malaki. Doon ko na-realize na kahit ako ay walang pera, yung pangarap pala, libre kahit kanino, na kung gusto mong matupad ang isang bagay sa buhay mo, magsimula ka lang, magdesisyon ka lang, Oo. pwede ang mangyari sa buhay mo. Yun, that was very, very insightful. All right, so before going to continue, let's go on a commercial break. To all our viewers out there, please stay tuned po dahil pag-uusapan natin sa susunod kung ano nga ba ang ikakadulot po ng networking opportunities. So please stay tuned. The Philippine Business Council Abu Dhabi is a non-profit organization that aims to promote and develop business relations between the Philippines and the United Arab Emirates, particularly in Abu Dhabi. As a member of the Philippine Business Council Abu Dhabi, you can enjoy a range of benefits that can help you expand your network and grow your business. Here are some of the benefits you can avail of as a member. As a member, you'll have access to exclusive events, seminars, and networking opportunities that can help you connect with other business professionals in the community. These events are a great way to meet potential partners, clients, and suppliers and to stay up to date with the latest trends and developments in your industry. The Philippine Business Council Abu Dhabi offers a range of services to help members with their business needs, including market research, business matching, and mentorship programs. These services can help you identify new opportunities, overcome challenges, and grow your business. The Philippine Business Council Abu Dhabi is committed to promoting the interests of its members and the wider business community. As a member, you have a voice in advocating for issues that affect your business and the industry as a whole. The Philippine Business Council Abu Dhabi works closely with government agencies and other organizations to promote policies and initiatives that support the growth and development of the business community. These are just some of the benefits you can enjoy as a member of the Philippine Business Council Abu Dhabi. Join us today and be part of a dynamic community of business professionals who are committed to driving growth and innovation in the Philippines and the UAE.
Welcome back and thank you po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon for tuning with us. And now, Sir Manny, let's continue po sa discussion natin earlier. So you just mentioned, and by the way, I found it very insightful po yung story po ng buhay ninyo, yung journey po ninyo. And it talks about adaptability and innovation, no? Pagdating po sa business landscape sa ngayon. Ngayon, sinasabi niyo po na right after that, nasali kayo sa isang networking na group. How does it shape po pagdating sa ano po natin, path niyo po pagiging isang entrepreneur? Actually, malaking impact sa akin yung networking talaga. Kasi tinuro sa akin doon paano maging isang tamang negosyante. Kasi doon, tinuturo na kahit wala kang pera, 'di ba? Basta meron kang magandang idea, magandang concept, 'di ba? At natutunan mo yung skills, kahit kulang yung budget mo, itinuro doon na pwede mo siyang mapalaki. Doon ako nag-start. Then after some time nung yumabong ako sa networking, doon ko na-ready yung sarili ko na sabi ko after some time, I will create my own empire. Doon ako nagsimula. Okay. So, dyan ako excited ngayon kung paano po kayo nagsimula. Pero balikan po natin yung sinasabi po ninyo na nakatulong po sa inyo ng malaki yung pag-start ninyo sa networking. My question is, kasi ito po medyo skeptical po ang mga kababayan natin, no? Pag narinig po nila ang MLM na concept. Sa palagay niyo po, is it a good thing or a bad thing para po sumabak sa isang networking opportunities? Actually, maraming tanong sa akin yan ever since, kahit last time tinanong sa akin yan. So, dapat ba ako mag-networking o hindi? Actually, ang networking kasi, isa sa pinakamagandang vehicle right now sa buong mundo. Kaya lang, may mga ibang tao, ginagamit siya para mang-scam yung network marketing. But networking per se is a good concept kasi nandun yung tinatawag na law of leverage. Yung law of leverage, ito yung konseptong ginagamit ng mga mayamang tao. Nagmumultiply sila. Lalo na kung ikaw may idea, may concept, may pera ka, yung mga negosyante, sinusugalan niyo yung concept na yon, binibili yung mga talent ng tao para tumakbo yung business. Yung MLM naman kasi, tuturuan ka ng skills, concept, wala kang pera, pero tuturuan ka paano mo mapapatakbo yung concept mo kahit kulang yung pera mo. Ang parameter lang, dapat legal, moral, ethical. Pero yung networking concept itself, napakaganda po talaga. At yun po ang susi para magtagumpay, kailangan maging isang legal, ethical, at saka moral. Yeah. Wow, ito po yung isa sa mga napakagandang narinig ko po sa inyo ngayon, Mr. Manny. Now, balikan po natin. Okay, ilang taon po tayo sa networking service naman? Actually, yung nag-start ako at the age of 21. So that was 1998. So umabot ako hanggang 2007. Pero I became one of the phenomenal network icon sa Pilipinas. Kumbaga pag pinag-usapan networking sa Pilipinas, isa ako doon sa mga tinatawag na iconic figure. But that was before you build your own company po. Doon ako nagsimula talaga. Kumbaga ang nagamit ko talaga na pag-take off ng aking career sa Unified is yung network career ko. Maniwala kayo sa akin, kung accountant lang ako, hindi ko mapapasabog yung company ko. Ang nag-groom talaga sa akin to become Manny Pascual today is yung networking talaga. Kaya alam ko maraming tao diyan may doubt about networking. Tama naman yan mag-doubt ka. Pero guys, aralin mo lang. Tanda mo, yung knowledge na matututunan mo sa network marketing, babaguhin yung personality mo, babaguhin ka to become a better person. Wow. That was very, very insightful po, Sir Manny. Pero okay, balikan po natin yung sinasabi po natin na ilang years po kayo dito sa networking. Hanggang sa nag-decide kayo itayo yung Unified Products and Services. Ang tanong ko po is, ano po ba yung mga challenges po na na-experience nyo po along the way na nag-push sa inyo para itayo ang isang Unified Products and Services? Actually, dumating kasi sa akin point na wala kang choice, gagaling ka talaga pagka matagal mo nang ginagawa. Dumating sa akin point na nagmamarket ako, sabi ko, oo, ako magaling. Kaya lang yung taong binibentahan ko, parang hindi nila kayang gawin yung ginagawa ko. Kaya sabi ko, gusto ko mag-create ng sarili ko, na gusto ko pag may binigay ako sa kanya, kahit hindi siya magaling magbenta,
kahit hindi siya magaling mag-push ng product, bebenta yung produkto. So, yun yung pagdating ng 2007 hanggang 2009, pinag-iisipan ko ano kayang product yung ima-market ko sa mga tao na to. Kaya, yung 2007 hanggang 2009, sa totoo lang, nag-stop talaga ako sa networking. So, nagawa ako ng traditional business muna. Nagsimula ako sa e-load business muna. Ah, okay. Doon ako nag-start. Pero nag-stop ako sa networking. Kasi nga, para bang nagkaroon ako ng fear na ibebenta ko, hindi mabibenta ng mga tao. Yes, yes. So, naging balakid nyo sa Oo, inyo kasi po yung yun. galing ko parang naging balakid sa iba. Ah, okay. Pero kinaganda nun because ilang years kayo sa networking, nakita nyo yung mga pitfalls. Yeah, nakita nyo yung nakita ko mga lahat loopholes kung saan po nyo dapat i-improve. Pero ang challenge po nun, Sir Manny, no? Kasi kung meron man akong may pagmalaki din bilang unified member. And yes, ladies and gentlemen, isa po itong publicly declaration po that I'm also a unified member. Balikan po natin yung ano natin, Sir Manny. If there's one thing that I'm really, really proud of is when it comes to local fintech, nangunguna po syempre tayo dyan. Yeah. Okay. So, ang tanong ko po dyan is, what insights can you share po with our viewers, okay, about staying ahead po? Kasi ano yun, nabaliw na ako sa e-commerce, sa online. Sabi ko, Okay. gusto ko yung produktong ibebenta ko. Alam mo yun, yung kahit hindi magaling magbenta yung mga tao, bebenta talaga. So, inisip ko, kailangan ba yung may USP? Sabi ko, mas maganda yatang ibenta yung ginagamit na ng mga tao. So, ginawa ko, nag-isip ako ng product na ginagamit na ng mga tao na kahit hindi ko i-market, bibilin talaga. Doon ko naisip yung services. Lahat nagbabayad ng bills, naglo-load, nagtiticket, nag-insurance, magre-remittance. Sabi ko, tama, ilagay lang nila to sa gate nila kahit hindi sila magbenta, bebenta talaga to. So, parang it's a one-stop shop po. Yeah, oo. Actually, we pioneered the one-stop shop sa Pilipinas. Hayun! Alright, so bago po tayo mag-continue po sa conversation natin, let's go na commercial break. Please stay tuned with us because up next, we're gonna talk all the products and services behind Unified Products. Please stay tuned. Anong business yung pwede kong i-alok? Eventually, lumabas tong Unified Products and Services. So, in-offer namin, sir, na franchise business. So, we pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Paano kayo yung mga ordinaryong tao? Anong business yung pwede nating ilagay sa mga taong may cellphone? Lahat ng may cellphone ngayon, pwedeng mag-load, pwedeng magbayad ng bills, pwedeng mag-remit, pwedeng bumili ng ticket. Lahat ng yon nilagay namin ngayon sa app. Na katulad mong ordinaryong tao na wala ka pang 600,000, na may cellphone ka, pwede mong simulan yung business mo sa bahay ka. Kahit nanay ka na naglalaba, yung need ng mas maraming tao. Sino yun? Lower individual na wala pang kapital na mag-avail ng franchise na kahit nasa bahay ka, kahit nasa office ka, kung man ang ginagawa mo, kahit hindi malaki kapital mo, pwede kang magnegosyo sa Unified Products and Services. Tara! Pasok na sa Unified Payment Center! Anong business yung pwede kong i-alok? Then ito nga, eventually, lumabas tong Unified Products and Services. So, in-offer namin, sir, na franchise business. So, we pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Paano kayo yung mga ordinaryong tao? Anong business yung pwede nating ilagay sa mga taong may cellphone? Lahat ng may cellphone ngayon, pwedeng mag-load. Diba? Pwedeng magbayad ng bills. Pwedeng mag-remit. Pwedeng bumili ng ticket. Lahat ng yon nilagay namin ngayon sa app. Then, nilabas namin ngayon yung home-based business namin. Na katulad mong ordinaryong tao, na wala ka pang 600,000, na may cellphone ka, pwede mong simulan yung business mo. So, nag-deploy kami, Philippines. Actually, pumutok talaga yung concept namin. Wala po kaming partner na hindi kami top-notcher. Pwede kang magnegosyo sa Unified Products and Services. So welcome back
And right now, we're gonna talk lahat po ng mga services under po ng Unified Products. Sa lahat po sa mga nanonood po natin, kung meron po tayong mga katanungan, please feel free po to put your comments. And now, Mr. Manny, welcome back po. And higit sa lahat po, kung meron man akong gusto talagang marinig sa ngayon, because I don't want to make it sound that Unified is solely about networking. Of course, marami pa po tayong mga products and services na pwede po nating may pagmalaki. And I understand that you already mentioned some of those earlier, pero isa-isahin po natin. So ano po yung mga products and services po na ino-offer natin bago po tayo tumahak din? At paano nyo po na-connect yung networking sa negosyong to? Actually, ang services talaga ni Unified, nagsimula kami sa e-load. Doon ako start. Retailer lang ako nag-start. Okay. Sa mga hindi po nakakaintindi sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon, when you say e-load po, ito po yung nagpapaload ka top up. sa top. Okay. O sige po, continue po. Sa e-load, tapos yung mga kliyente ko na mismo nagtanong, Sir Manny, baka pwedeng lagyan natin ng bills payment. Sabi ko, sige, aaralin ko yan. So yung e-load natin, Sir Manny, sorry to cut you off on this, ha? Yung e-load po natin, you're talking sa lahat po ng mga networks na available po sa Pilipinas. Yeah. Okay. So, back then, Philippines network lang po ang pag-usapan natin. Yeah. Okay. So, e-load. Tapos yung bill payments. When you say bill payments, ano po yung pwedeng nakasako po dito? Lahat ng bills sa Pilipinas. So, talk about telephone bills. Telephones, electric mo, water, lahat internet, lahat cable, lahat halos. So, ganun kaganda yung system natin. Yeah. Okay, so e-load, tapos bill payments, tapos ano pa po? Ticketing, travel and tours. Yan, Wow, itong ticketing natin, medyo doon ako na-excite, ha? So, ibig sabihin po, Sir Manny, meron tayong affiliation sa lahat ng mga airlines industry sa Pilipinas. Actually, we are IATA player. Sabihin po ng IATA, you can issue ticket local and international flights. Wow. Okay, so IATA pala tayo. Yes. Wow. Okay, so tatlo na po yun. Ano pa po yung next po na product po natin? Meron din tayong insurance. So, isa rin tayo sa mga agent ng Malayan at FPG. Nag-issue tayo ng personal accident insurance. Meron din tayong CTPL, yung third-party liability. So, hindi ka pwede mag-renew ng sasakyan pag wala kang CTPL, third-party liability. Then, meron na rin tayo ngayong healthcare. Meron tayong MaxiCare doon sa mga tao na gusto na makatipid sa mga pag magpapagamot ka. Meron tayong prepaid na insurance. No? Then, marami pa ho tayong ibang products na dinudugtong. Meron din tayong courier. Ngayon po, lahat ng courier sa buong Pilipinas, kunonek ko. Nandun na si Lalamove, si JNT, si Ninja, Transportify. Ang wala na lang doon, si Grab. Tayo rin ang first node sa Philippines. So, yan po ang wino-workout natin sa ngayon. Actually, naka-deploy na siya. Ang di lang kasama si Grab. Okay. Masyado tayong, pa sabi ni Grab, later. Don't worry, magiging friend din natin siya. Alright, Sir Manny, okay. Kasi po sa daming services na nabanggit niyo po, no? Isa din sa tinitingnan kasi ng mga tao sa ngayon is yung backbone mismo ng company. Okay, unang-una po, syempre tinitingnan natin, just like what you mentioned earlier, that in order for a business to succeed, kailangan po talaga legal. Okay, talking about legalities po ng company, can you please expound ano po ba ang pwede nating may pagmalaki? Ano po ba yung klaseng licenses na meron po tayo? Para maintindihan po ng mga viewers natin kung gaano ka-credible po ang Unified Products and Services. Actually, sa lahat ng requirements sa Pilipinas, business permit, licenses, meron tayo niyan, which basic. Sa negosyante, dapat registered ka sa BIR, sa municipality, sa barangay. Pero what's important today, we are the only one networking company in the Philippines that registered in Bangko Sentral. We are a remittance company. At the same time, we are an EMI licensed by the Bangko Sentral. What you mean by EMI? Electronic Money Issuer. So we are like GCash and Paymaya in the Philippines. We are one of the wallet player in the Philippines. Actually, you can check my name. You can type EMI, BSP. You can check our company, eCash Pay Asia, and nandun po yung name ko. We are only 42 in the Philippines. So I'm so proud and thankful with God kasi blessing po. Sa blessing po yung nangyari sa atin. Ayun. So ayan, ladies and gentlemen, narinig po natin yan.
EMI po, license from Bangko Sentral. Yan Yes, ang pa. pwede po nating ipagmalaki. At higit po sa lahat, that is traceable. Even if you're going to check po sa website Google, natin, sa Google. matitrace natin yan. Sa Yes, Google din pag mismo. sinag sa Google, type nyo lang EMI, Bangko Sentral lalabas agad doon, then you can search my name. And also, i-clarify ko lang po ha, because sa lahat po na medyo skeptical po sa pagdating sa ganitong negosyo, ito din po ang pwede kong maipagmalaki. Alright, so welcome back sa lahat po ng mga viewers natin. Thank you very much for tuning in. Alright, so let's continue sa discussion po natin, Sir Manny. Alright, if there's one thing that I'm really proud of, if there's one thing that I also learned from you, okay, along po sa conversation natin at sa mga previous meetings po natin in the past few days, I would say that empowering others or uplifting others seems to be a central, kung tawagin natin, central theme po ng journey po ninyo. Okay. Sir Manny, sa lahat po, especially dito sa UAE, ang dami po natin mga kababayan who wanted to follow this path po when it comes to entrepreneurial ventures. Ano po ba ang may advice niyo po sa kanila? As advice, no, sa lahat ng viewers ng PBC Insights, no, and sa lahat ng OFW sa buong mundo, and siyempre sa Pilipinas, ang suggestion ko lang, sabi nga, always stay hungry. Huwag ka ma-settle kung anong meron ka. Kasi everyday talagang maraming challenges sa buhay natin, and everyday may mga possibilities na pwede mangyari sa buhay natin. Na sometimes, pag nagsisettle ka kung anong meron ka lang, magugulat ka one day, kinukulang ka na pala. Anong sabi? Yung brand new car nga, may spare tire. Yes. Yung bagong bahay nga, may sobrang susi. Yes. Tayo pang tao na dapat walang spare. Dapat one step ahead ka lagi. Yes, so Yes. dapat you are always one step ahead. Paghandaan mo yung anong pwede mangyaring bukas. Kasi kung paghahandaan mo lang yung ngayon, bukas magugulat ka, kinukulang ka na pala. So, hindi po huli para sa lahat na sumabak sa ganitong negosyo po Yes. sa Unified Products and Services. Opo, So, kasi Sir Manny, karamihan po, especially po sa mga OFWs po natin, syempre, nakatutok po tayo sa trabaho. Paano niyo po mahikayat lahat ng mga viewers po natin sa ngayon na apart from focusing po sa career kung ano man meron sila ngayon, is pwede po silang sumali sa Unified Products and Services? kasi ang galing eh. Again, thank you kay God, no. Ang galing ng business na nabuo ko. Hindi ko akalain na ganito yung business na bubuo. Kasi isa kami sa Pilipinas na app player. Sabihin, Mhm. kahit busy ka sa work mo, Mhm. 'di ba? Because yung cellphone mo, yan ang gagawin nating platform para meron ka ng business. Imagine mo yung phone mo ngayon na laging gastos ang nangyayari. Pero ngayon yung phone mo, pwede ka na magbenta ng load, pwede ka magbenta ng ticket, pwede ka mag-insure ng insurance, pwede ka mag-book ng hotels, pwede kang magbenta ng kahit anong produktong meron sa aming system na kahit busy ka sa work, maniwala ka sa akin, may katabi ka dyan, magbabayad ng bills, may katabi ka dyan, mag-iilot, at may kaibigan kang bibili ng ticket na hindi makabili kasi sarado na yung bilihan ng ticket, ikaw. 24 hours. 24/7 yung system natin, pwede Yes. kang mag-issue ng ticket. Yun ang kinaganda doon. Alright, okay, so Sir Manny, there's one question here that I would like to entertain. This is actually from one of our viewers. What strategies do you employ to ensure the success of the franchisees po? Actually, syempre nung una talagang nangangapa kami paano ma-secure na yung isang franchisee ay kikita. Pero ito, as a tip for my 27 years doing this business, ang success ng isang franchisee depende rin sa franchisee mismo. Kasi dapat ikaw mismo, yung puso mo nandoon.
Tandaan mo, pag pinagkatiwala mo sa isang tao, basta-basta yung business mo, kahit maganda yung concept niyan, pag hindi mo binantayan, hindi mo monitor, hindi ka na-involved sa operation, definitely yung loss factor niya, nandun pa din. Pero another thing na dapat i-consider para tumamak ka is yung good location. Because our business is the business of location, location, location. And ang good thing sa business natin, kahit bumangga ka sa tabi-tabi, meron man diyang Bayad Center, may Cebuana naman dyan, may lahat yan, pwede ka sumabay doon. Ganun kaganda yung business natin. Sabi nga, huwag ka matakot tumabi sa mga kompetensya. Kasi pag maraming kompetensya, lalo ka makisiksik. Kasi yung overflow nila, sa'yo pupunta. And we make sure na yung franchises namin, nakakapag-operate ng tama. Kasi tinuturo namin yung system sa kanya, paano niya gamitin. And syempre, sa location, tinuturuan din namin sila paano pumili ng tamang location na paglalagyan ng pwesto. Wow. Well, that is just few of the things na natutunan po natin sa ngayon. But of course, iba pa rin if you're going to get in touch po sa Unified Team members. Lahat ng mga leaders na meron po ngayon under kay Sir Manny ay handang-handang tumulong po sa atin. Alright, so Sir Manny, just out of curiosity po, okay, looking ahead, what are your plans for offshore expansion? Of course, we're talking global aspect, no? Ano po ba yung mga plans po natin dito? Especially now that you're coming back and forth dito sa UAE and Philippines, ano po ba yung plano po natin para sa lahat ng mga viewers natin? Actually, nag-start talaga kami sa Pilipinas lang kasi nga franchise business nga lang kami sa Pilipinas kasi outlet-based. So, totoo lang po, again, sinabi ko sa inyo, nag-stop na ako sa networking. Mula 2007, nag-stop ako hanggang 2010, nag-stop ako mag-network. Kasi ang focus ko, franchise business. Guys, alam mo, ang galing talaga ni Lord. Kasi nga, nasa isip ko dati na, di ba, sabi ko kanina, na parang hindi ko kayang ibenta na yung produktong binibenta ko kasi yung magbebenta hindi sanay. Alam mo, doon ko na-wonder na ang galing ni God talaga kasi yung business na binigay niya sa akin, which is yung Unified Products and Services, pwede palang mapunta sa ibang bansa. Kasi may mga tinatawag pala tayong buhay na bayani na tinatawag yung mga OFW na grabe pala ang remittance. So doon ko nagulat na lang ako, may mga franchises kami na nung nalabas yung app noong 2013, nagtatransact, nagugulat ako yung remittance galing sa ibang bansa. At doon ko nawari, na-realize na pwede pala ako mag-expand globally. And today, because of that concept, pumutok po yung Unified Products and Services sa ibang bansa. Wow. Kaya nga rin nandito ako sa UAE, may branch na rin ako dito sa UAE kasi ang daming Pilipino, not only in UAE, ang dami. Sa Qatar, Singapore, Malaysia, ang dami. Saan may Pilipino? Nandun po tayo. sa Unified Products and Services. And later on, pati yung mga kapatiran nating ibang lahi, malapit na. Hopefully this year, pwede namin kayong maging kapamilya sa aming Unified Products and Services business. Alright. So sa sobrang daming ingredients po na sinishare sa atin ngayon ni Sir Manny, no wonder that the business is still strong. Pang ilang years na po tayo ngayon, Sir Manny, sa Unified Products and Services? Actually, we're on our 13th year. 13th year? Sabi nga nila, yung coming for 5 years, critical sa isang kumpanya, 10 years is strengthening. Yung 10 years above, di ba? Maintaining. Yun yung hardest part. But, thank God, we're still here. Alright. So, Sir Manny, we're running out of time. Gusto ko pa pong continue yung discussion natin. But any last words po sa lahat ng mga viewers po natin? Please invite them po para sa Unified Products and Services. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin nandito sa Abu Dhabi or sa Emirates mismo. Sa lahat po ng nanonood ng PBC Insights, again, thank you sa PBC and syempre thank you kay God, no? Sa lahat po ng viewers, as a suggestion po, again, huwag kayong makontento kung anong meron ka. Tandaan nyo po, minsan kasi lumalagay tayo doon sa tinatawag na comfort zone natin. Yung comfort zone, ang tawag po dyan, dead zone. Sabi nga, stay hungry. Kailangan mo pang mag-grow. And itong opportunity na ho ito, mga kaibigan, pwede pong makatulong sa inyo. Pwede kang i-ready bago ka umuwi sa Pilipinas na habang nandito ka sa ibang bansa,
'Diba? Yung platform natin ay online, di mo muna kailangan ng pwesto. Pwede mo na magsimula ng ticket business, travel and tours business, remittance business, e-load, and insurance agent gamit ang iyong cellphone. So, ibig sabihin po, kahit busy ka sa work ngayon, again, kailangan mo ng spare tire na habang hindi ka pa umuwi, na pag-aaralan mo na yung business namin para pag uwi mo, meron kang spare tire na anytime kang pauwiin o umuwi, whatsoever mangyari sa'yo, pag uwi mo, hindi ka kinakabahan kasi meron kang business gamit lang ang cellphone mo because nandito ang Unified Products and Services to make it happen. All right, that was very insightful, Sir Manny, and thank you for this insightful conversation po. And to all our viewers out there po, let us all reflect what we have just learned tonight. Okay, from humble beginnings to pioneering innovation. His story reminds us the power of innovation, the power of resilience, and of course, the power of uplifting others. And I think those are just some of the things that I'm really, really proud of po. And to all our viewers po, it's about time. Let us harness the spirit of entrepreneurship within us. Okay? Whether it's through embracing new technologies, just like how Mr. Manny Pascual explained earlier, or supporting aspiring entrepreneurs, or simply being true to ourselves. Okay? Let us make a positive impact in businesses and in the communities. So thank you so much po for staying with us at magkita-kita po tayo sa susunod na Tuesday. Magandang gabi.